ng Omega, bantay sarado ngayon ng Raiders. Yes. Ang barangay, ang isa sa Infinix All-Star players, which is Kelra, binansagang gold standard, Filipino Savage, ay bantay sarado ng Raiders. Ang dami natin titignan dito. Pero gusto ko lang i-remind, no? Kasi recently, hindi rin nagiging super effective itong Fredrin na XP lane. Ganun ka-confident ang RSG dito na i-tweak natin, kuha tayo ng Fanny. And now, tingnan natin kung ano mga lalabas dito. Usually sa pattern ng draft, kapag ikaw ay kukuha ng assassin, ang ine-XP lane ay Fredrin. Madalas ay nakikita rin natin yan, especially sa Onyx Esports na nakikita natin ngayon. Coming from Omega, Irad specialty on this Fanny. Last time na nakita natin siya mag-Fanny, hindi yun Aldous. I'm not sure kung naging maganda rin ang nangyari, but then again, this is confidence coming out from Irad. Oh, light. Grabe yung confidence nga talaga. Bababa yung buhay kagad dito. Pero may 1v1 sa ibaba. Alright. No way. Mga klase, pero habol pa rin dito ang kumunahan ng RSG habang may pag-cable din. Pero Okay, crucial yun. Off-cam kill. wow. From Kelra onto Eman. That's a Bruno against a 1-1. Grabe, yung mindset ni Kelra. Lugi ako dito, level 2, level 3, level 4, lalo kapag nag-up na yung stacks. Nag-hero siya, nag-focus siya sa hero, even using the Inspire. Para lang lumamang siya sa HP. Laban dito kay Eman, ibang klase talaga si Gold Standard. Midnight, gamit din ni Eman ang Purify. Gusto lang ako pa-correct dito. Mawawala ba yung stacks mo kapag nag-purify ka? Yes, Tagal ko nawawala. na hindi nakita yun eh. Nawawala. And ang importante tingnan natin dito is naka-tenacity rin. Yung 1-1 with the Swift as well as may Quantum Charge. So medyo malakas talaga mang micro yung ganyang classic version ng 1-1. And knowing na 1v1 yung situation, alam ni Kelra, lamang siya 1v1 sa level 1. Kasi wala pa yung stacks eh. Hindi pa nakakahampas. Nakita ko kanina talaga nagdikit kagad yung dalawang icon. May hulog talaga. May pitik talaga. Grabe si Gold Si Standard. Gold Standard. But again, Eman will go back and try to get a redemption, maybe a redemption kill against Kelra. Sobrang crucial. Dahil pinag-uusapan natin, this 1-1 will have definitely hard time. Gonna have a hard time. Okay. Kapag kalaban ng RSG, free. Okay, not so free. But that is a third Alvarez ng OMG. Shaknu. May pag-wall din siya na gagawin doon. Pero nakita natin na nakuha ni Ryota yung turtle. May gap ba na naibibigay? Alam mo may gap yun di ba? Pagka hindi nakuha ng jungle, yung turtle. Hindi naman. Hindi naman masyado. Hindi naman. Wala naman. Then again, wala ba? Okay. Then again, ang importanteng parte ay composed. Ang barangay dito, halos similar sa side ng RSG. Burrito, matanong kita, kayo nagja-jungle di ba? Kapag jungle ka, Fanny, kailangan nagsusnowball ka. We're 3 minutes in this game. Goods pa rin ba? Goods ba si Ira dito? Actually, goods pa naman Wala pa namang contest na nagagawa dito sa kanyang purple. Pero ito na. Unang kill ba? Hindi. Mapapanether lang din. May ipit. And si Ira dito bababa rin yung kanyang buhay. Ilan tinamaan ng flicker and wild charge. Nakaiwas dito si Irad sa panganib. Same with Eto Max. Sabi ni Eto Max, napipindot naman yung ulti Kahit umaharap yung hero ko ngayon, may ulti ako, may resu. Pero kamuntikan ang dalawa. Kinulang sila ng damage. And ang problema ng RSG ngayon is hindi rin nila magamit yung Bruno. Dahil nga kailangan niyang, hindi naman sa kailangan, pero medyo recovery mode yung Bruno ngayon versus this 1-1. And Smart Omega, with that level of advantage, nasa mid lane yung pressure. And kanina kinapos ang damage yung RG para patayin itong Paramis. And this just means na yung momentum sana nila ng early to mid ay medyo quelled ng Smart Omega. Ito na yung pressure. Wala siyang Pirago armor dito and Light will take that one. Habang si Nats dito ay hahabol din. Na-secure ni Irad yung purple buff niya. Nangyayari pa dito sumibat na kita. Aqua Nats versus Atoy R and into Max. Nakuha ata yung purple. Nakuha ba? Nakuha ni Expert. Ay! Nakuha! Oh my gosh, medyo may delay. Okay, that's magaganap. That is a crucial purple take. Dahil sinakripisyo din ng Omega ang kanilang sarili. Dahil ngayon palang lalabas ang purple nila. Nandoon si Nats sa bandang purple. Hihilain siya pero makapag-live steal si Nats. Sino makakuha na turtle na to? B1 to Ngayon, nandito sa may turtle. Okay. Irad
will secure that second turtle ng ating game. 1-1 ang palitan. Okay. Pagdating sa pagong. Dinadaan pa rin ng RSG pagdating sa kanilang mga objective takes. Still, we have the Divine Judgment combo together with the Cutthroat. Ngayon ay bumababa ang team ng RSG. Sila na ang lumalamang 1K, almost 1K gold lead. Meron pa ring blueprint ang RSG na kanina pa natin nakikita since game number 1 in terms of taking the objectives. Dito nakilala ang RSG since season 9. Yeah, medyo macro talaga yung focus ng RSG rito. And ang sad part about the game of Smart Omega is medyo mabagal din yung kanilang jungler versus the Fanny. Okay. Kaya kahit medyo nalulugi sa mga buffs, sa yung initial na turtle take, mas mataas pa rin yung level. Ni Iran. Oh, di ba Yung mga Judgment? Oh! sipa dito, mapapa-divine judgment na. While charge gamit din. And then they're sabayan lamang. Okay. Pero sa RG and Smart Omega, ngayon sumabog na para sa mga Raiders. Kelra, umiistak-istak Oh! ang figure ni gamit niya. Makakalipad with the crossbow siya, pero palayo lang. Itong si Gold Standard, Eto Max. Oh my God. Pinagsisipa dito habang si Amoy ang pumasok. Irad with a cable and cutthroat. At si Eto Max sa kanyang mapipili dito. Oh! Doon naman sa may bandang likod, makakabawi din ang barangay. Akala ko total linis na yon para kay Irad, but Atoy R, si Boy Kulot, saving and getting something. Pero mamumula siya dito, guys. Andun yung mga cable. Kakayanin nga ba ni Atoy? Pero parang ipit siya eh. Wala na. Naipit siya rito in Erad. Second kill para sa kanya. Pero everything's worth it for Smart Omega kasi all of that happened during those times na pinapatay ni Ryota si Eman. This Bruno is completely shut down. Oh! Grabe si Irad! But speaking of shutdown, that is hindi naman shutdown, pero parang mukhang shutdown kasi ilang hit lang ba yun? Uy, may pag-attack pa nga rin sila dito. Tony Grabe. there. And eto Max, hindi na nila bibigyan ng pagkakataong mapindot yung attack button doon. Eman, doon naman sa may bandang ibaba. Okay. Itong si Matt, kailangan niyang binawan yung kanyang losses ali, pero sumabog kagad yung piraga niya. Pero di son sa tatlo. Atoy R, pero si Iran ayaw magpapigil. Wow. Ayaw magpaawat. Ang Task Force RSG ay activated na. And si Atoy R ba magiging next casualty? Hindi lang inabutan doon. Andito na si Kera. Eman, tower lang lang. Talagang focus lang siya dito sa yung kanyang weakness. goal. Then yung weakness, Irad secured this third turtle ng ating game. Basag ang gitna at baba. 3.8k lead para sa side ng RSG, and yung sinasabi mong task force ay pinangungunahan ng The Mechanic, Irad Mechanics on this Fanny 4-0 and 1. Okay lang daw kahit na nagkaroon ng dead si Eman. Meron naman tayong secondary damage at ayun, si Irad. Nakabawi na yung Bruno, and it's not just because of the play style ng RSG, but because of the presence of the Fanny. Kanina nung pinikto ng RSG, sinabi natin, ito yung pinakamalaki na ng problema. They have to protect Kelra kasi nandiyan yung kill threat ni Irad. And for Omega, yung mid-game, nakikita natin nag-group up sila around this 1-1, and hindi rin nila magamit yung kanilang heroes to play aggressively. Kaya naman, nagkaroon ng space. Itong Bruno, nakatake siya ng 2 towers. Yeah. Habang si Irad pa rin yung iniisip ng Smart Omega. Kumakati na yung mga great balls of fire ni Eman, and si Irad mukhang bagong tasa yung kanyang mga blades this time dahil ilang hits lang na nakita natin, lalong-lalo na si Kelra doon sa top lane. No, At free-flowing na siya, oh. Yeah, Super freestyle, no? Hindi naman naman. Oo. May mga pag-pre-sale siya ginagawa dito, pero may conceal na gagawin. Smart Omega, Chakto, naghahanap ng kanyang magiging target. Sinuyod yung mga damuhan, pero walang natagpuan. That's Aqua. Okay, so, okay. Wag muna. Kalma muna. Chill muna. Ito na naman yung usual Omega reactions na nakikita natin, pero ang taas ng threat. Taas ng threat ng RSG damage dealt. 28k, 8 minutes. 28,000 mula kay Irad. This is a last pick, Fanny. Ang hirap din hulihin ito. How do you catch this? If you are Omega, ang pag-catch nyo lang, yung penalty zone lang ni Ryota, yun yung malang semi-sure ball yun. Well, meron ka namang wall charge. Yung problema kasi laging malayo yung pinanggagalingan ni Irad. And you also have to set it up near a wall. Meron ka namang guards barrier from Chakto. Nandun yung outplay potential. Pero Irad has to mess up. Hinanap naman natin. Kaya nga siya tinawag ng The Mechanic. Napakataas ng mechanic nitong batang to. How dangerous is this, Fanny? Napakadelikado kasi again, yung long range snipe ng RSG, hindi ito yung tulad ng mga Novaria, Farsa na makikita mo saan galing. Literal off-screen yung pinanggagalingan ni Fanny. Yun nga. Tsaka nakikita natin yung macro plays din na kanyang ipinapamalas dito.
libre yung baba, pinush lamang niya yun at nabasag. So sisikip unti-unti ang kababahan dito ng Smart Omega. Okay. Habang si Matt, at tingnan mo naman yung makasipa, basag kagad halos yung Piraga. Magnanakaw pa ng purple dito si Ira. Oh, hinila! Purple na to, hila! Pero di so nandun din yung Netherrealm habang itong si Nash, mababang flicker. Ayan na! Andito na si Ira, sasagi yun. Ito ba sa magiging One charge! Tumama yung one charge. Pero bitin ata sa damage dito. Pabalik ang Smart Omega. Double kill para sa Mechanics. Make it 3 pa nga ba? Pinuntahan na under the Oh my turret. goodness! Hindi umabot doon yung Guardian's Fire at RSG. Wow! Matinding cable management mula sa The Mechanic, The Eradicator sabay! May libre pang Lord! Totally na na-raid na ang barangay ng Pani ni Irad! Pag nakita mo siguro yung charging setup nito ni Irad, napakalinis. Napakalinis ng cable management. Dalawang Energy purple yun. management. Dalawang... hindi ko na kinakaya. Midnight, kinuha niya yung purple niya, tapos ninakaw niya pa yung kay Matt. Tapos umabot pa siya sa Lord. Tapos umabot siya sa Lord. Napatay pa niya yung, yung Paramis, medyo obvious yung kill na yun. Pero hinawol pa niya yung Grok, umabot pa yung energy, muntik pa may labas yung Guardian's Barrier. Pero again, at the end of the day, nakuha niya pa rin yung kills mula sa Smart Omega. And very important dito na nakuha din nila yung Lord kasi hawak nila yung Bruno. Do keep in mind na ang plan ng RSG ngayon, most likely hindi i-end yung game pero ubusin yung towers sa Smart Omega. Tagal niyang hinanap yung Pani na yan. Pag naalala ko, around week 2 or week 1 ng RSG ay nagkaroon sila ng Pani pick. At balita ko sa kanilang correspondent na si Butters ay ni-request ni Irad yon. Ngayon, yung request ni Irad, granted. Let him cook dito sa Pani na to. Wow, 7-0 and 1 ang KDA, ladies and gentlemen. And may kita mo talaga kapag kailangan siya, doon na siya dumadating. And now, nagamit na kagad yung Lost Insanity pero hindi nila mapipigilan ang pagkakabasag ng bottom tier turret dito. Irad, bumubuelo Oh! lang. Oh! Wow, isang cutthroat pa lang yung mga kaibigan. Okay. Hindi pa nga na double yung kanyang passive eh. Oo. Kasi pwede niya lagpasan yun, tapos Oo, bumalik, tsaka babalik. niya ultihan, balik siya ulit. Tapos kill yun. Kill yun. So kailangan talaga kakabahan ng Smart Omega. Medyo kakabahan ka din kung ikaw si Etomax. Kasi kailangan mong pindutin yung Netherrealm at the right timing. So, kailangan protektahan mo din si Kelra, Irad, ladies and gentlemen. Partida, may leg plates na yan ha. Oo, ay May leg plates na yan. pwedeng i-sweep to. Ayun na, Okay. pero dito, nandun yung Lyric of Skill Irad. sa likod. Si Irad na naman, pero si Atoer makakabawi din Okay. ang isa. Bagsak si Natsido. Ngayon, lalayo muna itong si Irad. Successful ang kanilang pagdepensa. Pero 10k gold lead na para sa RSG. Oh, nakakita na tayo ng mga 18k, 20k na baliktad. At ang RSG kailangan na nilang kapitan to. Nakakatakot yung mga biglaang pagpasok Yup. ni Irad from out of nowhere. Yun yung malaranti orto na RKO. Hindi mo malaman kailan pupunta. Grabe oh, tamo nakikipaglaro sa Grok. Sobra ka naman, boss. Sobra, grabe. Minikos niya yung Grok dun. Parang nagkakaroon ng renaissance yung RSG. Naalala ko, nung unang introduction ni Demon Kite sa kanyang panig, ganito yun. Kaya silang tinawag din na Raiders talaga kasi super aggressive. Oo. Nung playstyle sa early game. And sobrang tapang, na to the point na kahit alam mong counter sa'yo, makikipaglaro ka. Ganun yung ginagawa ni Irad ngayon. Oo. Na kailangan i-outplay ni Chaknu, yung Pani. Oo. Kapag hindi niya na-outplay, ganito yung magiging resulta. Oo. Wala kang bawi. Hindi niya nga kailangan yung divine judgment. Ah. Ganun siya ka-confident. At ganun kataas yung damage output niya. Yeah, and actually, ang nakaka-worry dito kasi si Oh my Matt, God. ang bilis na babasag yung Firaga armor niya. Yes. Hindi rin super na-utilize yung kakayahan ng isang X-Borg na yung mga pokes niya, no, para doon sa mga crucial moments. And RSG, nagiging matagumpay sa ginagawa nila. Oo. Available na yung kanyang immortality dito. Okay. So, another chance of Layo. fight, pero masyado kasing malayo and Irad. Ito na. Secure that first third na Lord that in game, pero si Aqua ay makakabawi din at nakakakuha ng isa. Atoy R. Okay. Ang napitas nila doon. Pwede actually mag-force sila rito kasi yung flow ay nasa gitna. Things are looking bad. I mean, para sa side ng Omega sa RSG. Marching towards Aray ko. all of the lanes. That's sa Tirisla na biglang na burst down. The Lord is going in the bottom side. Medyo mahirap talaga labanan yung Bruno sa Lord kasi 10 stacks yan, Matic. Isang sipa lang.
Isa, dalawang sipa lang. Bagsak agad yung Piraga eh. Alam mo kung fan ka talaga ng Omega, sanay ka sa mga ganitong games, yung mga pakaba games eh. Pero ito parang wala kang kakabahan para sa ng RSG! Tinatak na kagad si Shackleton yung mabilis siya mag-wild charge and yung penalty zone. Sila sa mag-iipon Iran. niya. Wala pa yung Lord dito. Nats papasok din. And Ako will secure that kill. Habang si Matt naman ay babagsak. Unti-unting tumutumba ang barangay. At ang Raiders ang magwawagi sa game number 2. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Iran, funny, happened. Wow! The Eradicator. Wow! Hindi nga lang namatay. Hindi man lang namatay. Dito si Irad sa laban na ito. Walang deaths. It's a free, is it a free funny game? Yes. It's It's a glaring yes. It's a glaring yes. It's the last pick of the game. Wala kang ibang pang-catch. Ang hirap gawin nun as Chakno, crack na yon. Ang hirap gawin nun, Midnight. Ang hirap gawin nun, Burrito. Free game for the fan. Here's the thing. Knowing Coach Panda, ang tagal niyang iniwasan yung Fanny kasi hindi naman talaga super reliable. Pero nandun din kasi yung tiwala niya sa player eh. Kapag narinig niya and nakita niya na viable talaga, most likely si Iran mismo nagsuggest nun, yung Fanny talaga na yung swerve kanina, it was really, really potent for the side of RG. Kaya may idea na pwede mo talagang i-flex yung Fredrin. And dahil nga walang catch na nabanggit natin kanina, tapos may 1-1. Sa perspective kasi ni Coach Panda, tama nga naman, mawawala yung presence si 1-1 as long as may kill threat tayo. And yung mga typical heroes ni Iran, nandiyan yung mga Hayabusa, yung mga Ling. Pero si Fanny kasi yung medyo stable pa sa meta ngayon kasi again yung long range factor na hindi mo kasi alam saan nanggagaling yung assassin. Paano mo nga naman i-outplay yun if you're smart Omega? I think we saw 2 times na nakita natin yung threat. Hindi man nagkaroon ng death si Elra doon sa mga ginawang